Kahit shy type, pwede pa rin pasukin ang online selling. Ang ginawa nga ng isang tindera, siya mismo ang nag-ala, mannequin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Arles de los Santos. Nagsusukat ng damit at magiliw sa mga nanonood. Hindi po yan mannequin na naka-day off. Siya ang 20 anyos na si Jade o mas kilalang Miss No Fez. Mula ulo hanggang paa kasi, balot na balot siya. Kaya parang buhay na mannequin. Shy type daw kasi siya. Kaya kahit sa ating interview, nakatago pa rin ang mukha ni Miss No Fez. Mahihain na tao po kasi talaga ako. Pag po nagsasalita po ako, medyo shaking po talaga yung mouth ko. Yung parang yung boses ko. Kaya parang talagang tinakpan ko talaga. Tsaka medyo talaga ako, uutal-utal kapag kakita na talaga yung face ko. Kaya ang pinaka-strategy ko or hindi makita ng lahat, tinatakpan ko talaga. Kaya para malabanan ang hiya, yan na ang diskarte niya. Lalo't minsan daw sa isang araw, 3 beses siya kung mag-live. Sa umaga, sa tanghali at sa gabi. May pagkakataon pangaraw kasing umabsent siya sa klase, makapagbenta lang. May isa nga akong inabsenan tapos nag-live selling ako eh. Ayun, sabi ng mga classmate ko, kaya ako pala hindi pumasok, paldo ka pala dyan ha. Aminado naman si Miss No Fez, nakakapagod din ang ginagawa niya. Ayun nga po, nakakapagod siya kasi hindi ka rin talaga makahinga. Tsaka yung mata mo, hindi rin talaga makita. Masakit na rin sa mata kapag tinodo. Kaya minsan ang live ko, hanggang 3 hours lang or 2 hours. Pero gaano man daw ka-challenging ang kumita ng pera, titiisin at ilalaban niya raw para sa kanyang pangarap at pamilya. At ang kanyang payo sa mga tulad niyang mahiyain, Kung anong trip mo, ilabas mo yan. Basta wag nyo nalang isipin yung mga sasabihin ng iba. Kasi kung anong trip ko talaga, nilabas ko talaga. Parang naging good example na rin po talaga ako. Kung mahihain ka, ilaban mo yan. Let's go! Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Pero kung mahihain ka at gustong kumita, edi mag-ala manikin ka. Mobile Journal Arles de los Santos po. Hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin si Miss No Fez kasama si Mobile Journal Arles de los Santos. Okay, kakaiba yung ginagawa ni Miss No Fez. Siya ba talaga ang nakaisip na Miss No Fez ang gamitin nga pangalan online? Yes, Pops J, siya talaga ang nakaisip. Kasi naisip niya yung concept niya na maging mysterious, di ba? And talagang ang pinaka-catch niya ay no face. Pero para daw mas maging pangalan ng tao, inalis niya ang space at ginawang No Fez. Idea niya daw talaga yung Pops J. Kakaiba, no? Wala bang face reveal dyan? Nako, medyo nahihiya siya, Pops J. Okay, gaano niya na katagal ginagawa ang online selling? Sinimulan niya ba yan nang nakabalo talaga siya? Actually, Pops J, 2 taon na siyang nag-online selling. Pero nitong July 14 lang, nasinubukan niyang magpaka-manikin, no? Pero yung hiya niya sa harap ng camera nandun na, pero mas matindi yung kagustuhan niya na makapagbenta daw. Paano niya nag-gauge na nagugustuhan ng mga buyers niya yung ganyang tinatago niya yung mukha? Sinusukat niya mismo, Pops J, minsan yung mga yung mga damit. Oo, may na mga comment ba ibinebenta doon niya. na ayos yan, gano'n? Ayos o pabor yan, sila? nakakahinga ka pa ba? Okay ka pa ba dyan? Natutuwa sa kanya. Natutuwa sa kanya, Oo. Pops J, dahil in between ng live niya, kapag medyo kaunti na yung viewers niya, may paandar siyang, bigla siyang sumasayaw. O yun nga, Para gumagalaw mas yung mannequin. i-share. Dancing mannequin ang nangyayari. Gaano katindi raw ba yung pagiging mahiyain niya? Sobra, Pops J, kasi kapag nagsasalita daw siya sa public or even yung mga recitation sa school, may mga pagkakataon na parang nanginginig talaga yung Pwede kanyang ba sa mga eskwelahan yan? braso. Ipahuhubad ng teacher mo yan o ng Yun nga. professor mo, di ba? Exactly, Pops J. Pero etong outfit niya na to, hinanap niya talaga online. Dahil sabi niya, kailangan maitago niya hindi lang yung kanyang mukha, kundi buong body na. Kasi ang ideya niya ay talaga maging isang mannequin. Oo, ngayon lamang yata ako nakakita ng in-interview na nakatakip ang mukha. Ano? At hindi siya suspect, Pops Hindi J. suspect o biktima. Biktima. Okay, pero itong pag-aalamanikin niya, nakatulong naman daw ba para gumanda ang benta niya? Na nag-gauge niya, kumbaga?
Yes, napakalaking tulong, Pops Jay. Kasi mula noong July 14, no, nagsinimulan niya yung pagiging mannequin, napansin niya rin yung paglaki ng mga viewers, yung bilang nito, no, sa kanyang pagla-live. Dahil minsan nga, tatlong beses sa isang araw. At yung mga ganung bagay ay nakakapagdagdag sa kanyang kinikita dahil mas maraming viewers, mas maraming pwedeng bumili, at mas marami siyang kikitain. Yung reaksyon ng kanyang pamilya, ano? Anong reaksyon ng mga kamag-anak niya na itong ginagawa niya? Nagsasasayaw habang nakadamit pang mannequin. Actually, Pops Jay, nagulat nga daw sila eh. Kasi para sa isang tahimik at reserve na taong gaya ni Miss Nofez, hindi nila ina-expect yung sumasayaw sa TikTok Live at nagbebenta ala mannequin. Pero napaka-supportive ng kanyang mga kapatid at ng kanyang mga magulang at talagang sinusuportahan pa siya sa kanyang naisip na diskarte na to. Ayun, kakaiba nga yan. Kanya-kanyang trip. Maraming salamat, Mobile Journal, RLS de Los Santos.